Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito sa XRP Spot ETF. Yan. Kung saan ang Wall Street daw po, Wall Street Institution ay posibleng magfa-file daw po ng kanilang XRP Spot ETF. Yan. Yung sa mga hindi po nakakakilala kay Wall Street, yan, Wall Street Institution ay isa po itong financial market sa bansang United States. At yan, ang pinakamatindi po dito ay isa po siyang global financial system. Yan. Kasama po rito ang New York Stock Exchange. Yan, dito sa Wall Street na ito. Ito po yung pinakamalaking stock exchange by total market capitalization. Kaya yan. Maraming mga financial institutions dito. Malaki po talaga ang Wall Street Institution na ito. Kasama po rito ang mga investment banks, hedge funds at saka insurance company. Kaya kung pag sila po talaga ang nag-file ng XRP Spot ETF ay talagang magiging matindi po talaga ang impact nito kay XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Yasin Mobarak, the founder of Dizer Capital, outlined compelling reasons why Wall Street institutions might consider filing for an XRP Spot ETF in the United States. Yan. Ang founder daw po ng Dizer Capital, siya po ang naglabas ng pahayag or statement. Yan, siya po si Yasin Mobarak, kung saan ay sinabi po niya ay narito yung mga dahilan kung bakit ang Wall Street ay posibleng mag-file ng XRP Spot ETF dito sa bansang US. In a recent tweet, Mobarak suggested Wall Street institution should boldly explore the untapped potential of an exchange-traded fund directly investing in XRP. Yan. Yung Wall Street daw ay kailangan daw pong mag-explore dito sa untapped potential ng mga ETF. Yan, sa pamamagitan ng direktang pag-i-invest dito kay XRP. He expressed that such a move should be a critical consideration for them with a first mover advantage for Bitcoin and Ethereum spot ETF that already have been claimed. Kaya yan. Marami na po kasing nag-file na mga malalaking mga institutions na nakapag-file na po ng Bitcoin at saka Ethereum spot ETF. Yan, ang tanging wala pa ay si XRP. Kaya kung pag si Wall Street ang unang ang nag-file ng XRP spot ETF ay siya po yung kauna-unahan. Yan, na aplikante ng XRP spot ETF na ito. And Mobarak provided a strategic perspective on the XRP market, emphasizing why Wall Street funds should consider an XRP spot ETF. Kaya yan, ito po yung paliwanag ni Ginoong Mobarak. Yan, kung bakit kailangan daw na i-consider ng Wall Street ang application or mag-apply. Yan, para mag-apply ng XRP Spot ETF. Ito po yung kanyang actual na tweet rito. If I were a Wall Street institution fund and saw that the first mover advantage for BTC and each spot ETF approval is gone, I would want to start thinking boldly and seriously consider filing an application for an XRP ETF. Why? Yan, ito po yung kanyang mga dahilan. Yan, nabitin po rito, kailangan po natin i-show more. Pero nandito naman yung paliwanag dito sa ibaba.
Yan, pent-up institution demand for XRP position. Mubarak noted a significant pent-up demand among institutions to secure regulated positions in XRP. He highlighted the market's rapid response to a fake online post about BlackRock filing for an XRP spot ETF. He believes the sharp price impact on XRP strongly indicates a demand for XRP ETF. Kaya yan. Ito po kasi, meron po kasing pinagkaguluhan noon. Yan, no, may naglabas po ng fake news nitong ilang mga nakaripas lamang po na buwan yan. Fake news po ito na nagsasaad na yung BlackRock, isa rin pong malaking financial institution itong si BlackRock, ay nag-file daw po ng kanilang XRP spot ETF. Yan, pero yan, ulitin ko, hindi po ito totoo. Fake news lamang po ito. Pero biglang kumalat talaga yung fake news na ito. At nagdulot po talaga ito ng impact sa community ng XRP. At marami pong mga bumili, maraming mga investors kasi sa pag-aakala nila na talagang totoo yung balita na ito. Kaya nagkaroon ng price surge. Yan na. Karoon po ng price surge dito kay XRP at umangat po siya ng mabilis. Nagdulot po ng demand. Yan. Pero biglang naglabas po ng paglilinaw yung mismong itong si BlackRock at yan nga, hindi totoo. Yan, hindi totoo yung kumakalat na balita. At dyan naman po unti-unting bumalik yung presyo ni XRP sa dating presyo po nito. Pero ang point po rito ni Ginoong Mubarak ay yan lamang ay nagpapakita sa demand ng XRP ETF. Yan. Isa lamang po itong fake news. Yan, fake news pa lamang yan. Tapos nagdulot na ng ganyang katinding demand. Paano pa kaya kung pag legit yan? Yan. At mas lalong-lalo pa na kung pag yung nag-file ay ang Wall Street, yan, ng XRP spot ETF at legit, ay talagang sasabog po talaga ang presyo ni XRP. Kaya yan po yung point ni Ginoong Mubarak dito. As reported, XRP remarkably soared from 0.665 to over 0.73 in less than 30 minutes amid the bogus XRP ETF filing. Kaya yan po yung impact ng fake news na filing ng BlackRock yung filing nila sa XRP spot ETF. Yan, na hindi po totoo. Yan, ganyan po katindi. Mula po sa presyong 0.665 ay umakyat po ito sa presyong 0.73 at nangyari lamang po yan sa loob ng 30 minuto. Kaya ayan, paano pa kaya kung pag legit yung kanilang naging filing? Ayan, siguro ay umaakyat pa sana siya rito. Pero ayan, nung point po na umakyat po ang presyo ng XRP dito, ay dito na po kasi lumabas yung announcement na fake news lamang yung tungkol dito. Yan, BlackRock filing for an XRP spot ETF. Siguro pag legit yan ay hindi lamang po siguro siya umabot rito sa 0.73. Higit pa siguro yan. Yan, open field for XRP spot ETF. Secondly, Mubarak highlighted that unlike BTC and ETF, no institution has filed for an XRP spot ETF application yet. Yan, totoo po yan. Wala pong nagfa-file ng XRP spot ETF. Yan, sa kahit sino mang mga institutions dyan. Ngayon, ang tanging meron lamang po rito, yung mga applications lamang po na naka-pending ay pending for approval ng US SEC ay ang Bitcoin at saka ang ETF. Yan. He noted the situation presents an open field for potential market leaders. Additionally, he remarked that being the first to file could offer strategic advantages for the Wall Street fund. Kaya yan, ayon po kay Ginoong Mubarak, yan, kung sino man daw yung pinakaunang magfa-file ng XRP spot ETF,
yan, application, yan, or yan, kung ito ay magagawa ni Wall Street, kung siya ang unang makakapag-apply ng XRP Spot ETF, yan, application, ay siya raw po ay magkakaroon ng strategic advantage kumpara sa mga medyo nahuli ang kanilang application. Challenging the SEC. Furthermore, Mo Barak suggested that filing for an XRP Spot ETF could be a bold move challenging the US Securities and Exchange Commission after the XRP court ruling. Kaya yan. Ayon po ulit kay Ginoong Mo Barak, ang pagfa-file daw po ng XRP Spot ETF ay isa raw po itong bold move raw po ito. Yan, parang matinding hakbang na parang magkakaroon ng challenge dito sa US SEC. Kasi alam naman po natin na hindi pa naman natatapos yung labanan sa kaso ng US SEC at saka XRP. Kaya kung pag may isang malaking institution ang nag-file ng application para sa XRP ETF, spot ETF na ito, ay talagang parang kumokontra sila dito kay US SEC. Ayan, it would be very interesting to watch how the SEC would respond, that the Dizer Capital founder remark. Kaya yan, napaka-interesting daw kung na malaman kung ano ang magiging reaksyon ng US SEC kapag may isang malaking financial institution, lalong-lalo na si Wall Street, na nag-file ng XRP Spot ETF. Yan, siyempre talagang magugulat ang SEC. Mas lalong magiging malaki yung kanilang kalaban. Siyempre nahihirapan na nga silang itaob si Ripple. Yan, tapos biglang parang partnership po yan. Magkakaroon sila ng partnership kay XRP. Talagang wala na talaga. Magiging malaki na talaga yung magiging kalaban ni US SEC. Specifically, he urged institutional funds with substantial capitalization to consider challenging the SEC by submitting the application for an XRP ETF, daring the regulator to deny it. Kaya yan na, kung sinabi ko kanina, na ayon kay Ginoong Mo Barak, ayan, ay sabi niya rito ay kung meron daw isang malaking financial institution yan na magsasubmit ng application ng XRP ETF, ay isa raw po itong talagang challenge kay SEC. Yan. According to him, the legal development following such a denial would be intense given the court ruling that XRP is not a security. Ayan. Talagang mas magiging malakas na si XRP. Ayan, mas malalong magiging matindi yung kanyang yung kanyang panig pagdating dito sa labanan nila sa korte kay US SEC. Kasi dalawang malalaking kung malalaking institution yung kakalabanin ni SEC, ay syempre mas malakas yung kanyang makakalaban, ay mas lalong lalakas itong si Ripple sa kanilang kaso, at talagang sure win na talaga sa kanilang mga court ruling. Moreover, Mo Barak argued that the risk to reward ratio for an XRP Spot ETF is compelling. In particular, he contended that the prospect of the SEC avoiding additional legal battles might favor an XRP ETF approval. Kaya yan, mukhang iniiwasan na daw po ng SEC ang karagdagang pang legal battles dito kay XRP. Yan, parang ayaw na nila kasi tuloy-tuloy po yung pagkatalo ng SEC. Yan, tuloy-tuloy na yung mga summary, yung mga court rulings ay laging panig kay XRP. Nakakahiya naman kay SEC kung pag sila yung laging
gumagawa ng mga legal battles, tapos sila yung sa bandang huli ay sila yung natatalo. Kaya nakakahiya naman yan para sa kanila. Kaya iniiwasan na daw po nila na magdagdag pa ng mga additional legal battles. Kaya mas nagiging pabor ang XRP ETF approval para sa kanila. Yan. Ultimately, Movarak envisions a scenario where an approved XRP spot ETF triggers both an avalanche and snowball effect in the market. Kaya yan, sa kabuuan ay ayon po sa pananaw ni Ginoong Movarak, ang approval ng spot Bitcoin XRP spot ETF ay magdudulot po talaga ito ng malaking impact. Yan, snowball effect. Kung pag sinabi po natin snowball effect, yan ay maapektuhan po lahat ng cryptocurrency market. At syempre sa magandang paraan kung saan ang mga ito ay talagang sasabog or aangat ang kanilang mga presyo. Parang catalyst na rin po ito. Kaya kung pag ito po ay mangyayari sa taong 2024 ay talagang ang dami na nating mga catalyst. Yan, ang dami na po nating mga matitinding catalyst na magaganap sa taong 2024. Kaya ang taong 2024 ay dito po talaga magkakaroon ng matinding pagsabog ang buong crypto currency market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.